Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good evening, good morning, good afternoon po sa atin pong mga subscribers, viewers, and followers. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ngayon po ay January 15, 2025, araw ng Miyerkules. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po dito kay General Torre versus si ex-Army Captain Dado. So, ano po ba yung kaso na i-final ni General Torre kay Captain Dado? Ito po yung inciting to sedition. So, ano po ba yung naging basihan ni General Torre para kasuhan po si Captain Dado? So guys, pakinggan po natin yung video na inilabas ni Captain Dado. Makinig po ng mabuti ha. Sige, wait lang. Vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. And unity, rally. Bawal magsabi ng BBM resign. Hindi ako pupunta. Hindi na ako pupunta. Yung mga FGF na INC, bahala kayo, pumunta kayo kung gusto nyo. Pero ako mismo, as a person, hindi ako pupunta dyan sa INC rally. Eh, mayroong limitasyon eh. Bawal eh. Bawal magsabi ng BBM resign. Bawal magsabi ng politika. Bawal kung ano-ano. Ba't may bawal? Eh yun na yung freedom of expression eh. Kung gusto ko sabihin, BBM, bangag gagago ka. Mag-political practice ka, tapos na tayo doon. Ang sabi, gusto ko sigaw eh, BBM, terminated ka na. Hindi sisigaw ko. Sige, mag-rally kayo. At kung yung rally ninyo, dumami ang tao, abay, good. Happy, palakpak ako. Pero bawal nga sa inyong politika, ano gagawin nyo? Ano, di pag-resign si BBM? Ano yan, rally ng ano? Peace and unity. Okay ako kung peace transition, peaceful transition. Okay ako. Sige, you go on ahead with the rally. Peace and unity rally. Anyway, there are so many question marks. Baka mamaya sa dami ng inimbitan ninyo, sumali dyan, hindi bigla kayo, BBM. Ay, ayoko na ganun. Lady Chuck. Magali kayo. Peace and unity, gusto nyo eh. Panaginip yun. Ang power ng taong bayan ay sesantihin ang presidente at pumasok yung next in line, yung spare tire. Sangayon sa konstitusyon natin. Yun yung power natin. Ang power natin ay kung ano ang gusto natin mangyari. Hindi, peace and unity, ano yun? Mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita. So, ayan guys, narinig nyo po yung kanyang pinagsasabi. Na idadamay daw pati pamilya ng mga vloggers na gurgurin. So, ika-credit po natin ang news na to sa bomboradio.com. CIDG naghain ng reklamong sedisyon sa DOJ laban sa isang ex-Army captain. Naghain ng kasong sedisyon sa tanggapan ng Department of Justice ang CIDG laban sa dating Army captain na si Enrique Clemente. Pinangunahan ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ang paghahain ng reklamo sa Justice Department ngayong araw. Ang naturang reklamo ay may kinalaman sa isang personal vlog nito sa YouTube. Nanawagan dito si Clemente bilang isang uniform personnel na iurong ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panawagan ay ginawa nito sa kasagsagan ng pag-aresto sa mga otoridad sa Kingdom of Jesus Christ, Leader Pastor Apollo Kibuloy sa Davao at sa panahon ng mga pagbatikos ni VP Sara kay PBBM, FL Lisa Marcos at Speaker Martin Romualdez. So ngayon po guys, pakinggan po natin yung interview kay General Torre pagkatapos niya pong ihain ang kanyang kaso laban dito kay ex-Army Captain Dado. So, ika-credit po natin ang video na to sa ANC 24/7.
Sir, ano po yung inyong final at against po kanina? Today I filed a case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law Okay, versus kanina po. versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado, more popularly known as Captain Dado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? Actually marami kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was the regional director of Davao, during the Hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards at i-abandona na ang trabahong inuutos ko at ginagawa namin. Inciting to sedition, si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po siya? Kasama sa kanyang mga binabanggit at pinabababa at gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. So, in a democracy, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede kang mag-express na iyong opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of the law. Kaya, sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakakitang paglabag ay i-file ang kaso sa DOJ so that they will have their day in court. They can make their counter affidavit. You can give their counter affidavit sa ating DOJ. I'm cop. At pag ma-resolve na at iangat sa korte sa paglilitis, they can have their day in court. Sir, as CIDG as an office or personal po ito? Sorry. I'm representing myself in many instances at kasama rin ito sa aking pagiging chief ng CIDG. Okay, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po, specific instances na sinabi, mga instances, occurrences, itong si Captain Dado? Yeah, napakarami. Gaya ng mga sinabi ko. Yeah, like yung unang isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Yung identity ng tao, have you identified where he is? Paano yung process na, sir? Well, may mga known addresses na kaming nakuha, sinahit na namin sa kanyang sa complaint against him. At tingnan na lang natin pag nagsabit siya ng counter affidavit ko anong gagamitin niya. Sir, for the record lang, anong yung YouTube niya, account yung tinitingnan ninyo? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya. At may mga nagre-reshare at mga nag-host din ng kanyang blog. Sir, yung resharing, at yung mga nag-reshare, sabi Tinitingnan natin dahil tinitingnan natin, pinag-aaralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman, sa ibang mga sites na yun, na ibang may-ari. So, parang warning, sir, na... Hindi naman warning. They can do it. Hindi natin nire-repress, hindi natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. Ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of the law. So yung pagiging ano ba yan, dating sundalo, may factor din ba yun? Kasi you could have just dismissed his statements, pero yun nga, malaki ba yung influensya niya? Mabigat ba yung ganun? Well, una, hindi naman natin tinitingnan sana ang pagiging sundalo niya. Pero siya mismo ang nagsasabi. Nagbe-beret pa nga yan habang nagsasalita. So I just know if that unit who owns the beret will actually sanction what he is doing. So kaya nadadamay talaga. Inevitable na madadamay yung dati niyang unit. Yan. Established yun, sir? Kaya na talagang sundalo ka? Yeah, dati sundalo. And sinasabi niya na retired siya, although na-find out natin na nag-resign. Resign. Maaga, sir, ano? Makita ka? Kapitan lang naman ang inabot niya na ranggo. Hindi naman siya nakaangat. We know... So, ayan guys, napangkinggan ninyo yung sinabing interview kay General Torre. So, abangan po natin kung ano po ang susunod na mangyayari, kung magka-counter affidavit po ba si ex-Army Captain Dado. So, according dito kay General Torre, nag-resign daw po si Captain Dado. Hindi siya nag-retire. Nag-resign daw po according to General Torre. So guys, may babasahin lang ako sa inyo kung sino ba talaga si Captain Dado. So ika-credit po natin ito sa Truth Matters. In-upload po nila ito noong January 4, 2024. Sino ba talaga si Clemente Dado Enrique? The Truth Matters. Bilang isang retired service member, hindi ko masikmura ang kahihiyan na dinadala ni Clemente Enrique sa aming mga nagsilbi sa bayan ng mahigit 2 dekada at nagretiro sa edad na 56.
Kaya itong post na ito ay para sa aking mga opinyon bilang isang retiradong sundalo. Number 1, resigned or retired. Si Clemente Enrique, kilala bilang Dado o Iking, ay hindi retired Army Captain kundi isang resigned Army Captain. So, guys, totoo yung sinabi ni General Torre na nag-resign si Captain Dado. Ito po ay kino-confirm ng may-ari ng page na ito or shinare ng isang retiradong sundalo din. Ano ba ang pinagkaiba ng retired or resign? Ang isang retired military officer ay nakakompleto ng at least 20 years of service at nag-avail ng optional retirement o di kaya ay nag-retire sa mandatory retirement age na 56. Dahil dito, hindi dapat tinatawag na retired Army Captain si Clemente Enrique. Number 2, political blogger o paid influencer. Napansin nyo ba na ang mga video ni Clemente Pinoy Survivor Enrique ay mayroong mga ads o advertisement? Ito ay dahil monetized channel kaya maaari siya ay kumikita mula dito. Ayon sa social analytics tool na Social Blade, ang estimated income ni Clemente sa kanyang channel ay nasa 6,700 to 122,000 pesos per month or 122 to 2,000 US dollars. Number 3, pinagkakakitaan niya ang pag-destabilize sa administrasyong Marcos. Ang caps ng mukha mo, Iking, sa mga video mo, sa channel mo, hinighlight mo pa ang graduation ng PMA 83 kung saan kasama mo si President Marcos Sr. noong kayo'y nag-trooping the line. Makalipas ang ilang dekada, ito ka ngayon at sinisiraan mo si President Bongbong Marcos Jr. Ang mas nakakagalit pa ay pinagkakakitaan mo pa yata yung manifesto mo against PBBM. Base sa aking research, kumikita ka ng estimated 95 US dollars o 5,290 pesos sa video mo against PBBM. Maaring tumaas pa yan habang nakakakuha ng views yung video mo. Ano ba ang prinsipyo ng isang graduate ng PMA? Madami akong nakasamang PMA pero hindi naman sila gahaman sa pera. Pero sa bagay, kaya ka nga nag-resign sa serbisyo, di ba? Para magnegosyante. And your actions just prove na mukha ka ngang pera. Madami pa akong ilalabas, Iking. Nakakadismaya na ginamit mo para sumikat ang pagiging ayer mo kahit hindi ka naman nagserbisyong tunay sa bayan. So ito po yung sinasabi nung nagsulat ng article na to tungkol kay Captain Dado. So ayan po yung ating topic for today. Salamat po sa pakikinig. Abangan na lang po natin kung ano po ang magiging aksyon ni Captain Dado dito sa i-final na case ni General Torre. So, magpapaalam na po ang inyong lingkod, si Lion Eyes Official. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po. Paki-like at paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin. So, mag-ingat po kayo palagi. I love you all. Bye-bye.